approve na yan, yung inyong activity requests, pwede na tayong mag-obligate. Papakita ko lang yung mga sample, yung hindi yung mga proseso talaga na kasi marami pang dadaanan yan. Depende kasi yan kung i-download, ikakas advance. Dito sa example ko, ikakas advance ko na lang. Kasi kung i-download to, siyempre yung region or division ang mag-obligate at mag-disburse. Halimbawa, kami sa central office na rin yung nag-procure ng venue. Lahat-lahat. Isasample ko na lang na nag-cash advance kami ng portion of amount na lang, halimbawa. Kahit buo na rin para makita lang. Okay, ngayon magkakas advance na. Add new record para lang makita natin yung buong proseso. ORS number 100 na to. Yung 500,000, di ba, March naka-schedule. Ikakas advance halimbawa yung ng March pa lang, March 1. Special disbursing officer name. Kung ba, pinas advance siya. ORS. Cash advance natin yung buo. Sample lang natin ba, portion lang pala. Portion lang. About 400,000. 1, 2, 3. Yan. Technical assistant, MS users, okay. Tapos GMSCO, object natin training, amount 400,000. Responsibility Center, FS Budget Division, then activity code. Ito yung activity code. Ito, importante ito kasi ka-capture natin yung activity code. Okay, then yung ano yung AR niya, di ba? Gumawa tayo ng AR-ATC, AR001. Kompleto. Yan, 400,000. Okay, view natin yung 400,000. Yan siya. Okay, close ko na to. Ngayon, makikita natin ngayon dito sa status ng reports. Pag magre-reports na tayo ng first quarter, March 31, dapat magre-reflect na yon. O di ba may pondo tayo na 500 million MOE, nag-obligate na ng 400,000. Pero hindi pa ako naglagay ng disbursement. Kaya nalagyan ko sa disbursement. Pero na-capture na natin yung buong transaction, di ba?